Amen. Praise the Lord. God bless you po. Beloved ko, Preacher Baro po Mansano. Tayo po muna mag-asa pong dumalangin sa ating pinakamamahala po sa Kristo upang tayo patuloy ng patnubayan, gabayan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na po sa Kristo na pinagbubukan ng mga biyaya sa pangunang dalangin ng taong inilangisan. Aming minamahal at ginagalang na Pastor, Evangelista, Wilder Med, and the Papa o God. Minsan pa kaming nagpupunta, kapasalamat sa bawat yugto na aming banal ko, pinagpalat nilang isan sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan. Patuloy ka na sa amin sa tutuwin, O Diyos, hallelujah. So, bago po yan, minsan pa kaming buong pagpapakumbaba. Imin nakapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalansan sa mga nakalooban, patawar mo bawa sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng kaligtasan na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang magdalaga ng matama salita sa aking bibig, dalo ng spiritual pala, at simpiling kabanaan namin, tindihan na aming mga niibig ng mga baguhan, mga bisita, mga datihan, maging sa aming beloved webcast viewers, ito aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aming pinagkakaisang sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, damon sa pinda sa dasyan ng Philip, cast out from us and bind the power of darkness and anoint the Lord, this we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord! Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon Kristo at unang tigil sa lahat, amen, praise God, ako yung nagpapaabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubukan ng mga pagkapala, and we give the more honor and respect to our dearly beloved honorable parents in the Lord, and we always treasure and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved honorable Pastor Evangelist Almeida, the end-time prophet of God, beloved honorable San Pastor Lindsay Almeida. Greetings and respect to all the beloved children of Almeida family here in the Philippines as well as in the US and in Canada. At sa lahat po natin iniibig ng mga kapamanggawa, mga kapatiran dito ngayon sa ating mga beloved visitors, especially to our beloved viewers all over the world, a pleasant evening and welcome to the royal family of God. Amen. Everybody praise the Lord! Beloved sons of God, as true children of our loving God, we should always examine ourselves if we are still in the faith. Especially we are in the last days, perilous times, redeeming the times for the days are evil. And always remember this one thing, without God, without our dearest Jesus in our lives, we are nothing. Kaya nga mga iniibig ko, bilang tayo mga tunay na ng Diyos, lagi nating siyasatin ang ating mga sarili kung tayo po ba'y nasa pananampalataya pa. Lalo pat ating namamalas na tayo po'y nasa huling panahon at ang araw pasama ng pasama. At lagi nating alalahanin, kung walang ating pinakamamahal na Kristo sa ating mga buhay, wala po tayong magagawa. Kaya kung ating mababasa dito po sa magkasunod na basahan, dito po sa 2 Corinthians chapter 13, verse 5. 1 Corinthians chapter 13, verse 5. Magkasunod pong basahan, kaya lamang po. Dito po sa ikalawang mga taga-Korinto, Kapitulo 13, versikulo 5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo nga sa pananampalataya. Subukin niyo ang inyong sarili, hindi ba ganyo nalalaman ang ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban na sa kung kayo itinakwil. Dito po sa unang Korinto 13, Kapitulo 13, versikulo 5. Hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinaharap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi nalulumana ang masama. Amen. Praise the Lord. Kapatid, kapatid, and God bless His word. Examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobate, that not behave itself unseemly, seek it not her own, is not easily provoked, think it no evil. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Mga inibig, ito po'y paalala. Ito po'y reminder ng Holy Bible. Bilang mga tunay na ng Diyos, mga inibig ko na tayo po lagi ay nag-examine sa ating sinisiyasat ang ating po mga sarili kung tayo po ba'y nasa pananampalataya pa. Ibig sabihin, ang mga tunay na ng Diyos, tayo po'y lagi po ay nagbabantay,
nag-iingat, mga inibig ko, na tayo pong lahat ay lumakad ng ayon sa katwiran, sa banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi na po tayo ang nasusunod sa ating mga sarili, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat magsabing, praise the Lord. At dito hindi nagkulang ang ating dearly beloved honorable person, the Lord, mga inibig ko. Beloved children, na tayo tinuruan, pinangaralan, mga inibig ko. Na lagi nating siyasatin ang ating mga sarili. Lalo pat ating namamalas na tayo po sa huling panahon. Kaya nga, ang labanan ay mahigpit, mga inibig ko. Kaya bilang anak ng Diyos, mga inibig ko, hindi na po yung ating mga sarili ang nasusunod, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon po nasusunod sa bawat sa atin. Hindi na po tayo nag-uugaling mahalay, hindi na po hinahanap ang ating mga sarili, hindi na nayayamot, hindi na nag-iisip ng masama, hindi nakikigalak sa kalikuan, kundi sa katotohanan. At gaya ng akin nasabi, tayo po'y pinagpala sa lahat ng pinagpala, sabagat pinagkalooban tayo ng totoong pastor ng ating kaluluwa, na tayo pinangaralan, tinuruan, mga inibig ko. Lahat tayo tinuruan, mga inibig ko. Maging sa ating pananalita, maging yung ating mga kilos at galaw, tinuro sa atin yan ng ating dearly beloved and noble parents in the Lord. Yung ating pong pagsalita ng may kabanalan, mga inibig ko. Hindi ka basta naiinis, hindi ka nayayamot, mga inibig ko, hindi mo hinahanap ang iyong sarili, kundi ang lagi mong itinataas ay ang makapangyarihan pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi na tayo nakikisama sa mga bagay ng mundong ito, mga ibig ko. Bagamat nandito pa sa mundong ito, ang magagawa na lamang po natin sa ating mga tao sa mundong ito ay ating silang ipanalangin na sila rin po makalapit at maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. So from time to time, we have to examine ourselves. Katulad ng ating napakinggan kanina, mabibless ka sa grabing nanatili sila sa pananampalataya sapagkat lagi nilang sinisiyasat ang kanilang mga sarili. Sabi niya, mga anak, magtiis lang tayo. Yung tinuro sa atin, ating beloved honorable pastor, panghawakan natin yan at isang araw, ipagkakalob din sa ating mga Panginoon. Nakita natin paghihirap ng patutunan ng ating kapatid. Subalit sa kanila pong pagsusumamo, paglakad ng ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, despite of so many trials, persecution, kahirapan, hindi sila tumalikod, bago sila nagpatuloy sa paglilingkod, sapagkat lagi kasi nilang ini-examine, sinisiyasat ang kanilang sarili kung sila po ba'y nasa pananampalataya pa. Bagamat sa kahirapan, nagpatuloy sila at napakinggan natin. Mga dating yung tricycle lang, ngayon, mga magagandang sasakyan, mga SUV sasakyan. Mga dating ang tinitirahan ay mapaliit na kwarto lang. Ngayon, meron na sila sariling mga sasakyan, mga condominium, townhouse, mga inibig ko. Ganyan magpalang ating dakilan Diyos sa buhay. Maglingkod lamang po tayo ng buong katapatan without any mental reservation, but rather with open heart, mga inibig ko. Na ito'y laging tinuturo sa ating noble person the Lord. Sa ating paglilingkod, sa ating pag-examine natin mga sarili, maging mapagkumbaba po tayo sa lahat ng bagay. At magsabing, praise the Lord. Sapagkat may buhay, may warning ang ating mahal na Panginoon, may inibig ko. May warning ang banal na kasulatan na kung papaano na, ang sabi naman ng sulatan, may inibig ko, and if this righteous is scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? But when the righteous turneth away from his righteousness and committed iniquity and do it according to all the abomination that the wicked man doeth, shall he live? All his righteousness that he hath done shall not mention. In his trespass that he hath trespassed, and in his sin that he hath sinned, in them shall he die. Ang sabi pa naman ako sa natin, mga ibig ko, for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come. Ating mong pakibasa, tatlong magkakasunod. Unang Pedro 4:18, Ezekiel 18:24, and Hebrews 4, chapter 4, verses 4 up to 6. Kanilang po. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kabanata 4, ang talata 18. Ito po ang sinasabi, mga minamahal. At kung ang matuwid ay bagyan ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? At dito po sa Ezekiel
Kabanata 18, ang talata po ay 24. Ngunit pagka ang matuwid ay humihiwalay sa kanyang katwiran at gumagawa ng kasamaan at gumagawa ng ayon sa lahat na kasuklasuklam na ginagawa ng masamang tao, mabubuhay baga siya? Walang alahanin sa kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa, sa kanyang pagsalangsang, sa kanyang isinangsang, at sa kanyang kasalanan na kanyang ipinagkasala sa mga yaon, mamamatay siya. At dito po sa aklat ng mga Hebreo 4, ang talata po ay 4, 6 hanggang 6. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito, tungkol sa ikapitong araw ay nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. At sa dakong ito'y muling sinabi, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Amen. Purihin po ating pinakamalapang ng oras. Erbasyo po sa Lord. Sa ito po'y babala ng banal na kasulatan, mga inibig ko. Sapagkat tayo po na sa huling panahon na, so we have to examine ourselves if we are still in the faith, mga inibig. Kaya kailangan na tayo po, mga inibig ko, ay maging maingat. Ha? Maging maingat po ang bawat sa atin. Lagi po nating siyasatin ating mga sarili kung tayo po nasa pananampalataya upang ang habag at biyaya ng Diyos ay manaratil sa bawat sa atin. Sapagkat Biblia mismo nagsasabi kung paano yung matuwid ay bahagyan na lamang maligtas. Sa isang kaya harap yung mga masasama. So makikita natin kung gaano kahigpit ang labanan nito, mga inibig ko. Kaya maging maingat po tayo at dito hindi nagkulang sa atin. Ating deliberate honorable personal development sinhol naman, the public tayo tinuruan, pinangaralan, maging maingat tayo sa tutuina. Lalo pat ating namamalas ang nalalapit na pagkababalik ng Diyos. Nandiyan po ang mga sinyalis na sinasabi ng banal na kasulatan, ang kaguluhan, patayan, kaliwat kanan, ang napipitong gera, mga inibig ko, ang mga salot na darating, mga lindol, mga bagyong malalakas, mga inibig ko. Kaya kailangan tiyakin po natin, siyasatin natin ang ating mga sarili. Kung tayo po ba nasa pananampalataya pa at malalaman natin ang isang Kristiyano kung siya nasa pananampalataya pa. Pag ang kanyang lakad ay ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Malalaman mo sa isang Kristiyano pa ang kanyang pananalita, iba na mga inibig ko. Ang kanyang galaw, ang mga kilos niya, iba na mga inibig ko. So madali mong ma-determine ang isang Kristiyano kung siya totoong Kristiyano, mga inibig ko. Kaya tayo mga totoong Kristiyano, tayo maging ilaw at asin ng sanlibutan ito. Ang lahat magsabing praise the Lord. Ay dito mga inibig ay maging matiwid, nahihiwalay. Sabi ng Biblia, mga inibig ko, hindi na alalahanin ng Diyos yung ginawa mo mabuti sa kanyang banal na harapan. Ang lagi lamang tinitingnan ng Diyos yung present nating ginagawa. Kaya gumawa lagi tayo ng mabuti sa banal na harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano yung mabuti natin gawin? Magtapat tayo sa lahat ng bagay, magmula sa pagbibigay, sa pagpupuri, sa pagdalo, sa paghayo, sa pag-ayuno. Yan po isang mabuting bagay na kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya may inibig kong sapagkat tungkol sa mga minsan naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at saka nahiwalay sa Diyos ay di na maaaring baguhin silang muli sa pagsisiyamang kanilang ipinapako muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahingaan. Kaya, after you have known the knowledge of truth, kinakailangan panghawakan po natin, ingatan po natin yung kaligtasan na nasa atin, mga inibig ko. Huwag na natin balikan pa yung dating gawin, mga inibig ko, sapagkat yun ay patungo din sa kapahamakan, mga inibig ko. Ano at magsabi, praise the Lord. Kaya nga, panghawakan po natin yung ating pong kaligtasan. Kaya nga, ang sabi ko na pala kasulatan, dito sa Leviticus chapter 5, verse 1, Ephesians chapter 5, verses 7 and 8, and if a soul sin and hear the voice of swearing and is a witness, where he hath seen or known of it, if he do not utter it, then he shall bear his iniquity. Be not ye therefore partakers with them, for you were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord, walk as children of light. Oh, napakaliwanag pinibig ko. At kung ang sinuman ay magkasala sa pagkarinig niya ng tinig ng pautos sa paraang siya'y nagsaksi,
maging nakita o nalaman, kung hindi niya ihayag, ay siya ay magtataglay ng kasamaan nito. Huwag tayong makibahagi sa kanila. Sapagkat noong unang panahon, kayo'y kadaliman, dapat ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon, magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Ibig sabihin, ibig ko, huwag po talaga tayong maging partakers doon sa mga gumagawa ng may kasalanan. Alam natin na sila ay lumilihis, palalahanan natin sila, mga inibig gawan, sabihan natin sila ng maayos, mga inibig ko, with love, mga inibig ko. Na hindi yung may nagawa ng masama yung kapatid, pagkatapos nilalike mo pa yung post niya sa social media, huwag pong ganun. Maging partaker tayo, una ka pang puksain ng ating pinakamamahal na panahon. Kaya kung tayo po magpapabaya sa ating pong paglingkod, andyan na, nag-aantay na ang kaaway ng Diyos. And it is a people thing to fall in the dance of the living God. Maglingkod po na tayo ng bugong katapatan, siya sa atin natin, i-examine natin ating mga sarili. A typical example, mga ibig ko, yung sasakyan, pag ito po ay ginagamit mo lang, drive ka lang ng drive, dapat SOP yun, check mo muna yung radiator, kung meron bang tubig, meron bang langis, may brake fluid ba yan, may gasolina ba yan, o yung mga tire mo, nasa tama bang bilang ng kanilang hangin, may inibig ko, kinakailangan i-check po natin yun. Hindi yung sakay lang tayo ng sakay. Oh, maalala ko, isa nating kapatid, mga inibig ko, 2 years, bagong-bagong sasakyan niya. Talaga naman pong, wala siyang nilagay na langis, wala siyang nilagay na, hindi siya nag-change oil, transmission oil, wala lahat. Tapos, after 2 years, nagtanong siya sa akin, Brad, ano ba yung sinasabi nilang change oil, transmission oil? Sabi ko, bakit kuya? Kasi 2 years na itong sasakyan ko, hindi ko pa nalagyan ito, hindi ko pa Ha? Yung tinek ko yung kanyang engine oil, yung lang dulo ng stick ang merong langis. Yung transmission oil, halos wala na. Kaya sabi ko, kuya, ipacheck mo na yan. Baka mamaya tumirik ka. So ganun din sa ating paglilingkod sa ating mga napanong. Kinakailangan siyasatin natin, i-examine natin, mga inibig ko, yung ating paglilingkod, kung tayo po ba'y nagtatapat sa lahat ng bagay, lumalakad pa tayo ng ayon sa kalooban ng mga napanong, mga inibig ko. Kaya, mabuti na lang yung kapatid, inonor na lang na malapa noon, yung kanyang kawalang kaalam sa sasakyan. Akala niya, pag binili, itapon na lang. Pero hanggang ngayon, ako kayo pa rin sa kanya dahil marunong na siya. Chine-check niya na, in-examine niya na mga inibig ko. Kaya tayo, ganun din sa ating paglilingkod. Dahil dito hindi nagkulang sa ating blood present the Lord. Ngayon, sapagkat tayo pinasahuling panahon ng mga inibig ko, kinakailangan lagi nating examine natin mga sarili. Kung tayo pinasa pananampalataya, ano po ba ang pinagagawa ng ating pinakamamahal na panahon na dapat nating gawin upang tayo po ay makapagsiya sa ating mga sarili at kung tayo po ay mananatil sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na panahon sa ating pananampalataya. Kaya nilaman po, magkakasunod na verses, pakibasa na po. Unang Korinto, 9:26, Ikalawang Tesalonia, 2:15 at Unang Korinto, 16:13. Dito po sa unang mga taga-Korinto, Kapitulo 9, ang talatay 26. Ako kay tumatakbo na ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Dito po sa Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 2, ang talatay 15. Kaya nga mga kapatid ko, kayo'y magpakatibay. Ang inyong panghawakan ang mga aral ng iyong itinuro maging sa pamagitan ng salita unang aming sulat. Dito po sa unang Korinto 16:13. Magsipag-ingat kayo, magpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo magpakalalaki, kayo'y magpakalakas. Amen. Purihin po ang ating pinakamalawang. Pastor, praise the Lord. So ito po yung pinagagawa ng ating mabait na Diyos sa buhay na dapat natin gawin upang tayo manatili sa ating pananampalataya, examine po natin lagi ang ating mga sarili. Ang sabi ng Apostol Pablo, I therefore so run not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air. Therefore, brethren, stand fast and hold the tradition which ye have been taught, whether by word or own epistle. Watch ye, stand fast in the faith which you like men be strong. Katulad ng isang manlalaro ng takbuhan. May inibig ko, bago siya sumali sa track and field, may inibig ko, siya po ay nag-iensayo, nagpiprepare siya, may inibig ko. Maaga siyang matulog, ang pagkain niya maayos, may inibig, lahat ginagawa niya para siya manalo. So ganun din po, hindi tayo suntok sa hangin. Kinakailangan siguraduhin po natin yung ating paglilingkod ay
Makakapasok po ba tayo doon sa makipot na daan na yan, na doon ipatungo sa ating pinakamamahal na panahon? At sabi pa rito, magpangagpakatibay at inyong panghawakan ang aral, yung itinuro sa atin ng ating dearly beloved and over parents in the Lord, panghawakan po natin yan. I-treasure natin lagi yan, higit pa sa kayamanan, sapagat ito ang ating magagamit sa nalalapit na paggabaling ng ating pinakamamahal na panahon upang tayo makapasok doon sa kanyang kaharian, mga inibig ko. Oh? Magsipag-ingat kayo, magpakatibay kayo sa pananampalataya. O, para tayo titibay sa ating pananampalataya, lagi tayong dadalo. Lagi tayong nagpupuri. Lagi tayong nag-aayuno, humahayo. Sumusunod sa lahat ng kautosan ng ating mahal na Panginoon without any mental reservation but rather with open heart. Buong puso natin gagawin yan, mga inibig ko. Isagawa po natin ang lahat ng kautosan ng ating mahal na Panginoon. At pag nagawa natin ang mga bagay na yan, mga inibig ko, may pangako pang ating pinakamamahal na Panginoon. Last verse, 1 John chapter 2, verse 25. Maganda na po mga uwit, manurugtog. Dito po sa aklat ng unang Juan, Kabanata 2, ang talata ay 25. At ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Amen. Napakagandang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lamang we have to examine ourselves if we are still in the faith. Siyasatin natin. Sapagkat during our ungodly moments, nakagawa tayo ng mga bagay na hindi kinulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ito ang tamang panahon, ibalik natin yung una nating pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga turot aral ng ating beloved personal, beloved children, may panghawakan po natin yan, mga inibig ko, sapagkat ito lamang ang ating magiging guide upang tayo po ay makapasok doon sa pintuan na yan na pangako natin sa langit, sa piling ng ating daklan sa buhay. At yan po anytime now, rapture will take place any moment now, mga inibig ko. Kaya siyasatin po natin ang ating mga sarili. Kaya sabi ng Penang Kasulatan, examine yourselves whether you be in the faith. Prove your own ourselves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you except ye be reprobate. Tayo po natin tumayo, mga inibig ko. At minsan pa nating siyasatin natin mga sarili. Kung tayo po ba'y nasa pananampalataya pa. Kung tayo po ba'y lumalakad ba ng ayon sa kalooban ng ating mahal na panahon. Dito po ating inimbitahan ang lahat ng mga inibig ng mga baguhan. Dito po kayo sarapan. Huwag po kayo mahiya. Now is the day of salvation. Now the accepted time. Ngayon po araw ng kaligtasan. Ngayon po araw ng pagtanggap. Hindi po sa araw ng bukas. Ngayon ang pangako ng Diyos, mga inibig ko. Bagay sa ating beloved webcast viewers. Tanggap po yung formal at pinakamahal na panahon. Habang ang binibigay po ng taon sa ating beloved ordained preacher. Beloved Father Louis Angeles sa kanyang pong altar call. Habang tayo maawit, gawin natin panalangin ng awit nito. Hallelujah.